I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos again. Shoutout sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Oh, ito po guys, may sinabi dito si Attorney Palsis, no? Tungkol sa mga kasundulaan natin at saka mga kapulisan na kung saan yung magbabalak na mag-withdraw, 'di ba? Laban sa pamahalaan ay napakadelikado 'yan, guys, ha. Alam nyo, madali lang magsalita, no? Yung magsasalita ka ng withdraw. Pero dapat tingnan mo rin kung ano po ang magiging resulta nito. Oh, 'di ba? Sa madaling salita, sino po ang magsasuffer? Sige nga. Sino po ang magsasuffer, mga kababayan? Siyempre, ang sambayan ng Pilipino. Ang buong bansa natin. Siyempre, totoo po 'yun kasi naranasan natin minsan nangyari po 'yan. Ano nangyari sa Pilipinas? Mayroon ba? Mayroong pag-aasinso? Umaangat ba ang buhay ng bawat Pilipino? Wala. Kundi lugmok. 'Di ba? Walang nangyayari sa atin, mga kababayan. Baka hindi lang po kahirapan ang maidudulot niyan pag nagpahayag ka ng withdraw laban sa pamahalaan, kundi maraming magbuwis ng buhay. Yan ang pakatandaan po natin, 'di ba? Dahil alam nyo naman, ang Marcos loyalists, ang supporters, hindi naman din papayag, 'di ba? Kumbaga, till death do us part, sa salitang kumbaga sa title ng sa isang kanta. Tama naman po 'yun. Ika nga, sa aking nakikita, hindi ko alam kung bakit na mayroon tayong pinakamagaling na pangulo, tapos pinipilit mo gustong tanggalin. Para ano? Dahil ba siya po ang nag-expose sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Yun po ba ang dahilan? Yes, para sa akin yun ang dahilan. Sabi po ni Attorney Palsis dito, mga kababayan. Basahin po natin para kompleto detalyado. Sabi po dito ng Di Umano, ayan, Palsis may mensahe para sa AFP at PNP. Political blogger and lawyer Attorney Jesus Palsis issued a strong warning to members of the Armed Forces of the Philippines, which is ang AFP and the Philippine National Police, ayan, PNP, amid renewed, sabi dito, public attention on illegal expression of withdrawing support for the President Ferdinand Marcos Jr. Sabi nga ng ibang mga netizen, mga kababayan, ay mag-ingat, no? Sa mga ganitong klaseng mga panawagan. Hindi po maganda yan. Ang magsasuffer dito, kasasabi ko lang, ang sambayan ng Pilipino. Ay nako, mga best. Sa totoo lang, alam nyo rin naman yan eh. Palsis statement came in the wake of the Philippines Army decision to relieve a senior officer following an alleged online post suggestion a withdrawal of support for the President Army Training Command. TRACOM Commander Major General Michael Lujico earlier confirmed that the removal of Training Support Group Commander Colonel Audi Mangao from his post, stressing that the military remains loyal to the Constitution and its chain of command. Diba? Kasi 'di ba, yan si Colonel Audi Mangao, mayroon siyang pinost, mga kababayan, na kung saan nag-withdraw ng support sa ating mahal na pangulo. Hindi natin malaman kung ano po ang kadahilanan. Na kung tutuusin at nakikita natin lahat, wala pong legal na basihan para manawagan ka, no? Para mag-withdraw sa support sa ating mahal na pangulo. Wala eh. Walang bahid na korupsyon, walang bahid na dugo sa kanyang kamay tulad na ginawa ni Digong. Maraming namatay sa EJK. Dapat ginawa nyo yan nung panahon ni Digong, hindi sa kasalukuyan. Saan kayo makakita na mayroong pinakamagaling na pangulo, tapos gusto nyo mag-withdraw ng support? Para ano? Sinong ipapalit nyo? 'Di ba? Sinong ipapalit natin, mga kababayan? Sige nga. Sino ang magbe-benefit? O alam po natin, sila Quatsera. Ang tanong, magaling ba siya? Ano bang achievement niya? Anong achievement niya sa DepEd? Ano bang achievement niya bilang vice presidente? Sige nga, saan banda?
na walang ginawa kundi paninira sa administrasyon. Yun ba ang gusto nyo? Sus, Maria Josep, mag-isip-isip din naman kayo. Marami rin nagsabi, siguro ito si Mr. Mungaw nabayaran. O kaya hindi nabigyan ng promosyon. Well, dapat inaalagaan nyo yung uniform nyo. Ang tagal-tagal niya na sa serbisyo. Senior na ito senior na. Dapat inaalagaan mo. Huwag kang kumakampi sa mga higad na walang dulot sa bansang ito, kundi kaguluhan. Nako, sir. Maawa ka naman sa pamilya mo. Sayang naman yung retirement mo. 'Di ba? Ay nako. Ano bang kinainisan nyo sa Pangulong Marcos Jr.? 'Di ba? Wala kayong dapat ikakainis sa Pangulo. Napakabait niya. Matulungin, hindi palaaway. Hindi tulad ng mga Duterte, palaaway. Pati mga DDS. Ayan, mga toxic mga yan. Totoo yun. Pati mga vloggers nila, grabe. Ang sasama ng mga bunganga na parang mas mabaho sa patay na daga. Oo, totoo yun. Alam nyo naman yun nakikita nyo. Lalo na yun si Bayad Bayag. Ay, sus. Kung anong kasing niya, kabaho ng bunganga niya, kasing pangit ng pag-uugali. React to the issue, policies, the caution on uniform personnel against entertaining any plans to full support from the sitting president, particularly if such an action is fueled by online backing from the 30 supporters. You see, sa akin nakikita, baka nabayaran ng milyon yan. Sobra-sobra doon sa sahod niya. Baka. Sa aking kapalagayan. Maaari siguro, ganun. O tulad din yan ni Pokis. Sasabihin nila, walang kasalanan si Pokis. Ay talaga ba? Ay yung panawagan mo, sa IFP para mag-withdraw ng support kay Pangulo, hindi ba ebidensya yun? Si Raulo rin no? Dapat sa mga to, tanggalin talaga ng retirement Walang kakwenta-kwenta. Walang malang maitulong sa bansa na ito. Kayo pa naman ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino, tapos ganyan ang ginagawa nyo. Kumakampi kayo. Sa mga mamatay tao. Nako, ewan ko sa inyo. 'Di ba? Mas madami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umano si Sara Duterte. Totoo 'yun. Ito anti-Marcos itong attorney na ito. Kakamping ito. Correct me if I'm wrong, si Attorney Palses, kakamping 'yan. Siyempre guys nakikita nila kung paano mamuno si PBBM. Kahit anti-Marcos sila, pero nakikita din naman nila kung gaano kagaling ang Pangulo. Pagdating ng sakuna, pagsolusyon sa mga ibang problema, nagagawa ng Marcos administration kaya? Hindi ba sapat yun? Remember, kung hanapan nyo si PBBM ng 100% para gawing number 1 ang Pilipinas sa buong mundo, bigyan natin ng another term, 20 years. Para makita nyo kung paano niya papagandahin ng bansa na ito. 6 years, bitin yun guys. Bitin, as in bitin. Tandaan po natin, maraming past administration. Hindi umisensyong Pilipinas, ang daming problema, matagal na problema ang kawatan, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang may malakas na loob or matapang na isang pangulo para ma-expose at masugpo ito. Wala! As in wala. Sabi nyo kay si Digong, Berdugo, matapang. Saan ang tapang niya? Ba't hindi niya kayang expose? Ipakulong lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan. Sige nga. Sino nga ngayon ang mas matapang? Si PBBM o si Digong? Maling-mali kayo. Anong sabi ko? Tahimik pero mapanganig ang galaw. Si PBBM, pinakamatapang. Yan ang totoong Berdugo. Ngayon, galit na galit kayo sa kanya. Bakit? In-expose niya yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pinagtutulungan nyo siya. Yan ang mahirap sa atin Kung sino yung gumawa ng kabutihan na mag-expose ng mga kawatan, kayo pa mismo magpo-post. Ipo-post nyo pa, natanggalin siya. Anak ng kwago, ano bang klaseng mga utak nyo? Di ba? Lalo na sa Metro Manila, subukan nyo mag-rebellion or co-op ditat sa Davao. Pero wag dito sa Maynila, Palsis Enforce. Tama, doon.
Doon kayo magwawala sa Davao. Tanggalin nyo yan si Pulong Duterte tsaka si Sara. Huwag dito sa Maynila. Matino ang mga tao dito. Oh, diyan kayo sa Davao. Tama naman siya. Oh, ulitin natin. Anti-Marcos ito, guys. Pero nakikita nila kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. 'Di ba? Lahat. Si PBBM walang political colors yan. Oh, wala as in. Tingnan nyo yung gabinete niya. Halo-halo yan. Oh, halo-halo. May dilaw dyan. May DDS din. Lahat. Pero ano? Di ba, guys? Wala sang political color. Mga Pilipino yan. As long as you are Filipinos, magbe-benefit ka sa mga magagandang programa ng Pangulo. Ginagawa niya nang tama Ginagawa niya ang kanyang makakaya kahit 6 na taon lang. Pero kayo, dinadrag nyo pababa? Anong intensyon nyo? Wala kayong intensyon kundi sa pansarili nyo lang. Ganun lang yun. Mga sakim kayo Gusto nyo lang paupuin. Ang walang alam. 'Di ba? Ang walang alam sa pamumuno, kundi puro paninira, panggugulo. Mamatay tao 'yan. Hay, ewan. Ito, nagbabala si attorney. Tandaan nyo mga FP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuhaan nyo man, suporta ng mga DDS, pero hanggang online lang sila. Mas madami kami na totoong tao na hindi susuporta sa papatalsik kay BBM para lang umupo si Sara. Yes. Ayaw nila talaga. Yan mga anti-Marcos yan. Ayaw naman talaga nila. 'Di ba? Ayaw nila. Kasi ako mga kababayan, well, kanya-kanya tayong sinusuportahan na politician. Siyempre ako talaga, kahit anong gagawin nyo, forever Marcos loyalist supporters ako Pero base sa aking nakikita, mga kababayan, napakagaling ang Pangulo. Napakagaling. Kasi ito si Mr. Mungkaw, hindi natin lubos malaman kung ano ang mga kung ano mga pumasok sa utak niya. Oh, 'di ba? Kung kailan pang patanda at marapit na mag-retire, yan naman ang ginawa niya. 'Di ba? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Puro kayo makasarili. Hindi nyo malang iniisip ang kapakanan ng iba. 'Di ba, mga kababayan? Oh, hindi ko na ipadinig sa inyo yung tungkol dito sa issue na ito. Ang importante, ipagdasal natin ang bansa natin, mga kababayan, na sana magkaroon ng pagkakaisa, pagtulungan na lang. At siyempre, pagdasal natin ang ating mahal na Pangulong BBM. Wala tayong maasahan, sa totoo lang. Kanino tayo aasa? Wala tayong maasahan sa iba, guys. Si PBBM lang. Oh, 'di ba? Siya lang, wala nang iba. Ay nako. 'Di ba? Wala, hindi na tayo makakahanap ng mga pangulo na tulad niya. Oo, wala na as in. Matagal pa si Congressman Sandro. Unless lang pag tumakbo si Madam Irene, I hope and I wish natatakbo siya. Dahil yun na naman talaga ang pag-asa natin. Basta Marcos, magaling mamuno yan. Except lang yung isa. Yung si Aimee Lacson, wala namang kakwenta-kwenta. Hindi naman siya marunong mag-support sa kapatid niya. O ayan babala din sa ating mga kasunduluan. O for ako naman, guys, no. EP talagang yan. Loyal naman yan sa atin at siyempre sa kanilang commander-in-chief. I really trust EP Chief Browner. Totoo yun. Wala po silang nakikitang butas para patalsikin ng Pangulo or mag-withdraw ng support. Remember, guys, ang sandatahang lakas, ayaw nila sa pro-China. Kung mag-withdraw man ang isa sa kanila, hanggang dyan lang yan. Walang, siguro nababayaran. No, di ba? Sa ating mga kasunduluan, ay naku, wag na kayo sumunod sa yakap ni Mr. Munggaw yan. Munggaw na yan. Walang kakwenta. Sayang ang pinag-aralan nyo bilang isang sundalo. 4 years binuno nyo, dumaan pa kayo sa training. Nakikita nyo yung mga rangkon nyo dahil pinaghirapan nyo yan. Kaya wag kayong sumunod dyan sa mga walang kakwentang-kwentang mga desisyon nila ng iba. O ito pa mga kababayan, tingnan nyo to, sinabi ng retired AFP, retired
ah, general pala, si Dionisio Santiago. O, ayan ang sabi niya, oh, wala kayong magagawa sa military. Kapag sinabing constitutional mandate, ang susundan niyan is the commander-in-chief. Tama. Sino bang commander-in-chief? Eh di si BBM. Alam niyo, padalos-dalos kasi ito si Mr. Munggaw eh. No? Baka may nagsusulsul dito, I don't know. Sabi niya pa dito, mga kababayan, no? Ano mapapala namin? Will it help the Filipino kung madadamay pa kami sa gulo? Kung makikigulo ang military ay patay tayo. Tama. Sigurado ba tayo na pag military ang nag-take over, we can run the government better? Wala tayong assurance noon. Masyadong malaking gamble. Yan. Maghintay tayo ng eleksyon. Yun naman talagang dapat. O, di ba? Tama yung sinabi ni retired General Santiago. Bakit hindi kayo makapaghintay sa eleksyon? Oh, para magkaalaman na kung talagang malakas yung manok nyo. O, di ba? Dapat yung ganyan mindset ba? Oh. You see, guys? Tama yung sinabi niya. Oh, di ba? Tama. As in, bakit kasi dinadrag nyo pababa or sinasali nyo ang mga sandatahang lakas? Di ba? Ngayon, hindi natin alam kung anong nangyayari kay Mr. Munggaw. Bakit nagsalita ng ganyan laban sa Pangulo? 'Di ba? Ano ba ang problema niya sa Pangulo? Wala sa akin, guys, no. Wala ako, so far so good. Wala akong nakikita. Si PBBM napakabait 'yan. Sa tingin nyo, gaganda ang Pilipinas kung pabagsakin nyo ang Commander-in-Chief? Respetuhin nyo ang saligang batas. Respetuhin nyo ang presidente. Binuto yan ng taong bayan. Ayun, sapul ka. Sapul ka, Mr. Bunggaw. Buti nga sa'yo yan. Yan ang magandang pag-iisip. Ayan, no, si Dionisio Santiago, retired General of AFP under Duterte administration. Huwag mo sasabihin, DDS yan, no. Hindi po lahat ng mga retired general nung panahon ni Digong ay maka-Duterte. Mali kayo. Mga sundalo yan, wala silang kinikilingan. Ang kanila, yung serbisyo nila bilang isang sundalo. At siyempre, sumunod sa kanilang commander-in-chief before. Pero ngayon, dahil retired na sila, hindi sila tumitingin kung susuporta sila sa sa dating mga dating commander-in-chief. Hindi, mali yung mga pag-iisip ng mga anti-Marcos. Kasi ito, yung mga retired general, may kanya-kanyang yan, pag-iisip. Hindi lahat katulad ni Munggaw. Ayan yung sinabi niya kasi, ayan, he has lost his moral ascendancy to lead the armed forces of the Philippines as a commander-in-chief and govern the Filipino people. Tama na, sobra na. Parang alam ko yung mga ganyang klaseng linyahan, no? Pang DDS lang yan, Audio Munggaw, not promoted, official under Duterte administration, served for 34 years. You see? 34 years nag-serve bilang sundalo. Hindi siya promoted. Ano nangyari? Tapos ngayon, ito pa. Ay, nako. Kalabanin mo yung Commander-in-Chief. Tama yung sinabi ni retired General Santiago. 'Di ba? Sino ba ang masusunod? Siyempre, yung Commander-in-Chief. Tsaka hindi yung guys, kung ano po yung nakasaad sa batas. 'Di ba? Tsaka isa pa, binuto ng taong bayan. At nakikita naman ang magandang pamumuno ni PBBM. Ano bang problema itong mga to? Alam niyo, sa totoo lang, if ever na magkagulo-gulo, walang ibang sisihin para sa akin, yung mga Duterte. Oo. Bakit? If ever na ang Pangulo ay mawala sa pwesto, sino mag-benefit? Sino bang nagsasabi na BBM resign? Di ba yung mga Duterte, mga DDS, yung mga placard nila, tingnan nyo nga kung paano inaalapusta ang Pangulo, pabagsakin. Pati yung Vic Rodriguez. Sino pa? Mga dutae. So do you think ang Panginoong Hesus papayagan niya kaya? Siyempre hindi mangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bes, sa akin nakikita magkanya-kanya tayong mga
mga opinion or thoughts. Sa nakikita ko lang talaga hindi titigil to mga to kaya ihanda nyo yung mga sarili nyo. Na huwag kayo basta-basta maniwala sa mga black propaganda itong mga salot na ito, sa totoo lang. Nako, yan si Mr. Munggaw, ay na, sir, pagsisihan mo yan. Kumampi ka sa mali, hindi sa tama. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ayun balang mag-komento. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Don't forget to like guys and follow me. Bye guys.